Showbiz fanatics, third party sa kay Catherine Bernardo and Alden Richards. Abay inilabas na ni Direk Cathy Garcia Sampana at ilang mga media press. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And now let's talk about this one dahil isa sa mga nag-comment po sa atin, si Mr. Renato Osayan, asked me to investigate this because isa sa mga Hollywood actor ang sasabak sa Katden movie. At hinahanap ko po yung ni-research natin kung sino to at ano ang magiging bahagi niya sa movie ni Catherine at ni Alden Richards. Talagang pinagkakagastusan ng ABS-CBN Studios, Star Cinema at GMA Pictures ang upcoming movie ni Catherine Bernardo at Alden Richards, ang Hello Love Again. Maliban nga sa mga na nasa Canada ito, kinukuhanan at may mga eksena ring kinunan sa Hong Kong, may Hollywood actor pa silang sinama sa cast. Talagang makikita mo talaga na hindi nila tinipid itong production na ito because yung kanilang expectation is very high, no? Napakataas ng expectation nila, hindi lang kay Direk Cathy Garcia Sampana but of course sa Katden. Pero sino nga ba itong tinatawag na Hollywood actor? Ang South Korean American actor model na si Kevin Crader ang makakasama ni na Alden at Catherine sa sequel ng Hello Love Goodbye. Nakilala si Kevin dahil sa hit Netflix reality series na Bling Empire at sa second season ng reality competition na The Traitors. At siya rin ang co-founder ng Asian Lead Love Story ALLS Production. Spotted siyang kasama ng ibang cast member ng Hello Love Again na namamasyal sa Canada habang walang shooting. Pinapalo rin niya ang Instagram ang ilan sa mga cast member ng movie gaya ni Catherine, Joros, Valerie at Ruby. At sa kanyang recent post sa Instagram story ay nasa last day na siya ng kanyang shooting ng isang movie. Say ng ilang netizen, perfect si Kevin na gumanap na third party sa love story ni na Joy at Ethan na mga karakter ni na Alden at Kat sa movie. Abangers na nga rin ng ilang mga netizen sa pagpunta ni Kevin sa Pilipinas para sa promo ng movie. So, si Mr. Kevin po, if natatanong nyo yun, he was one of the actors, international actors po siya. Bling Empire star Kevin Crader discuss his new webtoon series, Taijin Legend of the Young Metal. So, yun po yung isa sa mga pinagkakaabalahan ngayon nitong si Mr. Kevin Crader. And for you to understand who is Kevin Crader, born in Seoul and adopted at the age of 3 to a German-Irish family in Philadelphia, he was ashamed to be token Asian guy and spent most of his life trying to change his appearance to build self-esteem and confidence. As a model, Kevin Crader has been featured in publications such as Men's Health and Men's Fitness magazine and was the first Asian American to greet guests shirtless at the Abercrombie & Fitch on 5th Avenue in New York City. He's been featured for brands such as Peloton, Gillette, and many more. So, bukod nga sa paggawa ng ilan sa mga international film at ilang mga series sa Netflix, pinagkakaabalahan din ni Mr. Kevin Crader na isa rin po siya sa mga ang advocates niya is about sa yung men's health, yun, pagpapalaki ng katawan, ganyan. In 2014, the stress and non-stop nature of his career in the entertainment industry took a toll on his body and Kevin was diagnosed with alopecia areata, an autoimmune disease that attacked the hair follicles. In 2 weeks, he's not only lost a majority of his hair but also his modeling career. Kevin has learned the craft of acting of 2 years men's hair conservatory. So, ibig sabihin dumaan pala siya sa matinding pagsubok kasi nagkaroon siya ng alopecia, kung saan ito po yung isa sa mga yung autoimmune niya, no, yung kanyang buhok ay nalalagas, ganun, at nakakalbo siya. Marami pong mga Pinoy na may ganyang alopecia at isa yan sa mga pinagdadaanan ng most of the time mga girls. Ayan. So, yun po siya. And ang kagandahan lang po dito is talagang mas
ang laki-laki po ng kanyang tinatawag na bayad sa kanya kasi international. So, ibig sabihin, dollar talaga siya. What is good thing about this is that hindi po nila kailangan tipirin, hindi po nila kailangan na parang yung cost, yung production cost ay talagang pinagbuhusan talaga nila. At hihintayin natin ano nga ba ang magiging takbo ng storya kasama si Mr. Kevin, no? So, yan yung aabangan natin. And for that, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin dito po sa ating channel. So, magbasa tayo. Unahin po natin ang komento mula kay Ma'am si Evelyn De Ocampo. Buti na lang at wala talaga silang something kasi si Sanya piling niya sa sarili niya may nagaganap na romantic relationship sina Alden. Sorry Sanya, pero okay na kay Alden ang cut din forever. Alam niyo po, if you're going to check sa mga interviews kasi makikita mo na si Sanya talaga yung mas may gusto at mas may interest kay Alden kaysa kay Alden to Sanya. So, ganun po yung aking pakiramdam. Hindi ko lang po alam kung sasang-ayon kayo sa akin. Sabi ni Ma'am si Alvira, si Sanya kaya ayaw sumagot ng diretso. Tama ka, Dareds. Ginagamit din ni Sanya si Alden para pag-usapan siya at umaasa siya na baka lumiko din si Alden tulad ni Daniel. Madali matukso. Ayun. So, kasi nga 'di ba parang napapansin natin sa mga interview kapag tinatanong siya about dun sa mga manliligaw niya o kaya naman patungkol kay Alden Richards, hindi niya sinasagot ng diretso. Kaya tuloy yung mga taong nagtatanong or nakakapanood ng interview niya, pinaniniwalaan that she and Alden Richards has something, no? May something sila. Sabi naman ng isa pa, kaya nga Miss Tarret salata kasi si Sanya na may gusto kay Alden. At ng mga fans si Sanya na totoong may relasyon na si Alden at Sanya, may nagsabi pa nga na nagde-date sila ni Alden. Kakatawa naman. So, nakita nyo naman po yung interview. Although, hindi po yan latest. Totoo po yun. Hindi po siya talaga napapanahon. Pero nung pinagbasihan po natin yan sa mga recent na isinagot ni Alden Richards, kapag kinampile mo siya, talagang makikita mo na wala talaga as in. And sabi ni Ma'am Shelina kasi po Miss Tareds, patay na patay si Sanya kay Alden. Parang naging stalker nga si Sanya ni Alden nung panahon ng Aldab. And sabi ni Ma'am si Arlene, dapat itanong ng press kung nang liligaw ba si Alden kay Sanya. Kung babalikan nyo po Ma'am Arlene yung kanya pong interview is tinanong po ng nag-i-interview kung nag-date na or dinidate niya ba si Miss Sanya Lopez. So kung itatranspose nyo po yung question na yun, it would be meron po ba namang tao na i-date ka nang hindi nanliligaw sa'yo or mag-set ng effort for you, ng time for you. Napaka-precious po ng oras ni Alden. Sabi naman po ni Ma'am Shibergy, hi Ma'am Dars, thanks again for cut then updates. Ma'am Dars, hayaan na lang natin sa mga nagkukumpara kay Miss Catherine kay Julia. Basta I believe diyak ang movie ng cut then. Tatangkilikin sa dami na nagmamahal kay Miss Catherine at lalong nagmamahal sa kanya noon. Niloko niya si Daniel tapos ang dami nilang fans ni Mr. Alden. Tatangkilikin sobra-sobra ang movie nila. HLA, lalo na ikukumpara na kay Julia. Ma'am Dars, for me, hindi nagalit si Mr. Alden, kundi sinabi ni Yorme, kundi ang saya pa niya ni Alden. At isa pa Ma'am Dars, kahit magjowa na sila, hindi sasabihin yan in public tulad din ng relationship ni Miss Catherine sa ex niya. Nalaman na lang noong 5 years na sila. Anyway, God bless everyone. Always keep praying and cut din. Mama, ayan. Thank you po Ma'am Shibergy, and I agree for what you have been said, no, dito po sa ating comment section. Ma-agree po ako sa inyo pong sinasabi. And sabi naman ni SL Stage, aside of OG, showbiz update at minsan Christy kapag may caption tungkol kay Kat or Kat din, ito lang ang ibang channel na pinapanood ko till end kasi nagpa-fact check din, hindi bias ang komento. Keep it up Miss Dars. God bless. Anyway, regarding sa video na sana nga sila na in secret, but if not, I'm sure it's not because hindi type ni KCA, kundi baka nga maaga pa para kay Kat na pumasok uli sa isang relasyon kasi hindi biro. I agree with you Ma'am Shino, kasi parang kailangan siguro much better is if papasok talaga siya sa bagong relationship, she make it a point that she was totally healed, diba? Kasi ang mangyayari lang kasi niyan kapag pumasok na siya sa isang relasyon nang hindi pa siya talagang fully healed, parang magiging panakip butas, yun, that's the best word, 'di ba? Parang ganun yung mangyayari. Kaya
let's wait and see na lang. Kaya nga sabi niya, kundi baka maaga pa para kay Kat na pumasok ulit sa relasyon kasi hindi biro ang 11 years at lalong hindi biro ang naging dahilan ng hiwalayan. Basta ako kinilig ako sa Kat din and that's it. Hoping na maging sila but not to pressure them. Hintayin ko na lang na mag-post si Kat ng photo niya with flower on her left ear. Sign kasi yun na taken na siya. Yes. Diba nag-post din po siya ng kanyang flower na nasa right ear, which means that he is single, that she's single at that time. Hindi pa man nila ina-announce sa publiko that na nag-break na sila, pero dahil po dun sa photos na yun ililabas ng mga netizen, dun lang natin napagtanto at naisip na totoo nga talaga, no, nawala na talaga sila. Yung sunflower inilagay niya sa kanyang right ear, na ibig sabihin that he is single. No, yun po kasi yun po yung ilan sa mga trivia na itinuro sa atin ng Katniel dati. And Miss Coco Channel, sabi niya, good morning Dar Eds again. And vlogger, nothing more but the best news for Katniel. When you have friend who check on you and wants nothing but the best for you, keep them. Dear Alden Richards, such souls are very rare and hard to find. Thanks to Mr. Ex-Mayor, you make RJ blush and quickly erase it when his hand. Very funny. So guys, is it too good to be true? May alam ba kayo? Who could it be? Before RJ doesn't care whatever it is cause he doesn't have anyone concerned. But this, he's alert and may special girl na ba? That's the hold his heart. And maybe this time, love won in Canada. Ayan. So, ganito po yung komento ni Ma'am Shi at ang mga katanungan niya para sa lahat ng mga viewers natin, ano. Kaya talagang sabi nga is actions always speaks louder than words, eh. Talagang makikita mo talaga na kung ano yung kinikilos. Talagang minsan yun yung mas nagmamatter. Kahit anong tanggi mo, kahit anong sabihin mong no, kahit anong sabihin mong wala. Pero kung yung sa mga galaw mo pa lang, doon natin mababasa lahat. And sabi niya pa, happy blessed Tuesday Dar Eds and to all your wonderful subscriber. Thank you Miss Coco Channel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.